Good morning mga boss. Meron tayong ginagawa rito ng Ford Explorer. So tingnan natin kung Ford Explorer ba to o Ford Expedition. Ford Everest pala, sorry. Ford Everest mga boss. So ito yan, may sound sinaan natin yan. So ito yung problema nito mga boss, nawala-wala yung lamig, minsan meron, minsan wala, no? So nagpalit na sila ng relay doon sa compressor, tapos iniskan na daw rin doon sa Banawe. Ngayon ang ginawa ko, chinik ko yung air filter dito. Baka sabihin nyo na wala namang kinalaman. So tama naman yun mga boss, pero dahil nandito na rin, sinama ko na siya sa pag-check ano. So pinabugahan ko lang muna. Ngayon ang pinaka problema nito mga boss, nakausap ko yung may-ari. Kapag bumabiyahe sila ng malayo, kadalasan kasi pumupunta sila ng Pangasinan, pag bumabiyahe sila papunta ng Pangasinan, doon na wala ang lamig. So kinausap ko yung driver. Siyempre kasi pagdating sa ganito mga boss, kailangan natin kausapin kung sino talaga yung nagdadala, kung ano man talaga ang problema. Kasi sa ganito napakalamig yun, sobrang lamig mga boss. Ang ganda ng automatic ng compressor, no? Tapos tinanong ko yung driver, boss, ano ba ang problema niya, bakit siya nawala, ano ba ang bago siya mawala. So ang nangyari pala dito mga boss, malamig tapos unti-unting humihina ang hangin. So pero may buga siya, kahit na naka number 3 ka na, mahina ang labas. So ibig sabihin nagyeyelo. So baka sabihin ng iba dyan, sira ang expansion valve, sira yung thermostat, hindi nag-automatic. Ang ganda po ng automatic, ito pakita ko sa inyo. Ito po. So ayan o. So pakita ko sa inyo na nag-automatic yan mga boss. Okay. Ang ganda po ng automatic yan. So ayan ang reading na normal lang yan mga boss na reading. Antayin natin mag-cut off. Dapat magka-cut off siya, ano. Tayo natin. Ayan o. So nag-cut off siya, ibig sabihin nakuha niya na yung temperature sa loob, no. So namatay. So antayin natin ulit na mabubuhay sa mga boss. Monitor tayo, no, kung hanggat saan siya mag-engage yung automatic niya. Yan. So bukas ang bintana nito. Yan. Dito tayo sa loob. Okay. Yan. So kaya ako binidyo mga boss kasi maraming problema sa port ngayon na ganito, ano. Unang-una kaya siya nagyayelo. Check na natin yung hangin sa likod. Okay, may hangin, malamig. Yes, nagyayelo mga boss dahil ang nakikita ko dito na problema ay yung aircon sa likod, pinapatay nila yung blower. Okay, kasi malamig yung aircon nitong ganitong sasakyan, malamig naman talaga. Ngayon ang mali minsan doon sa iba, porket siya lang mag-isa, ang driver siya lang mag-isa ang nakasakay sa sasakyan, or dalawa lang sila, or nalamigan sila, ino-off nila yung sa likod.
in-off nila yung sa likod mga boss, no. So ang nangyayari, malamig sa umpisa, nakaka-circulate pa ng maayos, pero pag mga 3 to 4 hours kayong bumabiyahe na sabihin natin long distance yan, or kahit na city drive naman, basta ganun katagal, pag inop nyo yung blower sa likod, automatic unti-unting hihina yung lamig, kasi ay nag-yellow na yung sa likuran. So nabablock na nung yellow yung freon, hindi makasirculate. Tapos ngayon yung pressure naman na nandito sa para sa dalawa ay napupunta dito lang sa harapan lahat. Yun po yung pagkakaintindi ko mga boss, sarili kong opinion yun. Ngayon pag nag-yellow yun, magkakaroon ng barado, siyempre hindi na makabalik yung freon na iba. Sabihin natin yung pressure para sa dalawa ay napupunta sa isa, mag-yellow na rin ngayon tong evaporator dito sa harapan. So unti-unting hihina yan mga boss, hanggat darating yung time na kahit lakasan nyo yung blower nyo dito, sabihin natin naka number 4 na kayo, ang bugan yan parang number 1 lang or number 2 lang. So mag-iinit yun ngayon, kasi hindi sapat palamigin yung buong sasakyan na malaking sasakyan So kaya nga sa nakadesign sa dual unit, dual aircon kasi hindi kayang palamigin ng harapan yung buong sasakyan. Kaya nga dinisenyo sa dual para mabilis mapalamig yung buong sasakyan, Ngayon, kung sabihin nyo naman na nakatipid kayo sa diesel, hindi po, kasi ang pinatay nyo yung blower lang. Pero once na magbukas kayo ng aircon mga boss, automatic na po yun, buhay ang compressor doon. Sa harapan po ang control. Okay? Well, hindi po kayo makatipid ng diesel doon or gas man. Kasi ang nagpapagana ng blower sa likod, kuryente. Kahit na nakapatay ang makina, pag i-on mo lang yung susi, gagana yon. Walang lamig. So ang lamig nang gagaling dito sa harapan. Kapag nakabukas ang makina, iikot ng compressor, magkakaroon ng lamig yung aircon. So ito ang nakikita ko dito mga boss, na huwag nyong patayin yung aircon sa likuran. Ngayon, halimbawa, kasi may bukasan to dito, may switch kasi yan dito, ayan minsan kasi magtataka sila dyan, nakabukas na yan, wala pa rin hangin sa likod. So pag ganyan mga boss, nandito po ang pindutan yan. Ayan, so pindutin nyo tong climate yung rear, nandito po yan mga boss. Pag naka-off dyan, kahit na naka-on doon, hindi po gagana yan. So ang ginawa ko, ayan, so ayan, tapos ito tayo sa rear, lagyan natin ng hangin. Ayan, ito yung rear mga boss. So pwede nyo rin sa ilock, para kahit na ikot-ikutin doon, hindi magbabago yung hangin, kasi nakakontrol kayo dito Okay, so ganun lang mga boss. Ayan, so may pindutan din dito sa harapan, para naman sa harapan, pero ang trigger sa likod ay nandito sa radyo mga boss. So yun lang, nakatipid si busing kasi hindi ko naman, wala akong ibang pinalitan dito, kundi in-scan ko lang siya. Ayan yung scan, yung danggil natin, nandun yung scanner mga boss. Nandun yung scanner, wala akong nakitang error. Tapos yung air filter lang, yung cabin filter, pinahanginan ko. So pag ganito ang inyong sasakyan at magkaroon man kayo ng problema na nawawala ang lamig or humihina ang hangin nyo, may lamig naman pero yung hangin nyo na ito naka number 3 siya hanggang dito, pero pag kahit na naka number 3 kayo ay hanggang dyan na lang yung labas ng hangin nyo, i-check nyo yung hood, titingnan nyo yung linya ng tubo, baka nag-yellow yun. So ibig sabihin, kapag nag-yellow yan, hindi nag-automatic yung aircon nyo. Okay, so pag hindi mag-automatic, mag-yellow talaga yan. Ngayon ang tanong, bakit nag-yellow? Kasi minsan pinapatay nyo yung sa likuran. Dahil pag kayo lang mag-isa, ayaw nyong buksan para mas makatipid sa diesel. Mali po yun mga boss, Para sa akin po yun, idea ko po yun, sarili kong pag-aaral yun. Mali po yun, kasi wala naman kasing shut off valve yung likod nito Basta pag in-off nyo yung blower, automatic pumapasok yung freon. So yun lang, sana nagkaroon kayo ng idea pagdating sa ganitong unit na Ford Everest mga boss So titanium. Yun lang, thank you.